Hallelujah. Ngayong gabi sa tanan. God is good. And all the time. Hallelujah. So, akong ginahangyo ang tanan sa pagpinto para sa pag-ampo. Hallelujah. Mag-aampo kita. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you, Ginoo, sa imong pagkamaayo, O Diyos, sa among mga kinabuhi, O Diyos. Salamat, Ginoo, na ikaw, O Lord, ang angay namong pasidungan, alagaran mo sa lamatan, Ginoo. Lord, thank you, Father God. Tapos ka, O Diyos. Hallelujah. O pamahanan ka, Ginoo. Hallelujah. Sa matag kinabuhi namong, Ginoo. Salamat, Lord, sa grasya na yung ginapadayon, Ginoo, ginauban sa matag usa. And Lord, thank you, Ginoo, karong gabi una, O Diyos, na ikaw, Lord, nagtigong sa imong makaanakan, Father God. Salamat, Lord, sa imong pag-protect sa matag usa, sa matag kinabuhi na naadoy, Father God. And Lord, karong gabi una, O Diyos, among ginatugyan, diha kanimo, Ginoo, ang among palimbaho na ikaw, O Diyos, magauban kanamo, Father God, ikan sa sinugdanan hantod sa katapusan sa among panibako na ikaw lamang, Ginoong Hesus, ang ay napasidunggan, alagaran ng pasalamatan, Ginoo. And Lord, we pray, Father God, sa among mga isulan, Lord, na nag-tune sa among Facebook Live tonight, Father God. Lord, thank you, Ginoo, na ikaw, O Diyos, magapadayon, mag-minister sa ilang mga kinabuhi, O Lord, na ikaw, Ginoo, magapadayon, Ginoo, magahigap sa ilang mga kasing-kasing, Ginoo, na ilang mabati, O Diyos, ang iyong presensya diha sa ilang mga kinabuhi, Father God. And Lord, among ginatugyan diha kanimo, among mga isuunan, Ginoo, na padulong ka lang, O Diyos, na mag-join ka namo tonight, Ginoo. Ikaw, O Diyos, mag-protect diha kanila that they are safe and sound, Ginoo. Mag-auban ka namo karong gabi una, Father God. Lord, salamat, Ginoo, na kami, Lord, mag-atubang diha kanimo. Ikaw, O Diyos, magahilo sa matag kasing-kasing namo, Ginoo, matag hunang-huna namo, Father God. And Lord, pasayloa kami, Ginoo, sa among mga kalapasan, diha kanimo, Ginoo. O ikaw, Ginoong Hesus, nakakita, Ginoo, sa matag kinabuhi namo, O Diyos, matag kasing-kasing, o matag hunang-huna namo, Father God. And Lord, panalipti ang matag usa, tabuli kami, Ginoo, sa imong habiling dugo, o salamat pala ang Espiritu na ikaw kanunay, mag-auban ka namo, puno ang matag kasing-kasing namo, O Diyos. O kanyang tanan, among ginatugyan, diha kanimo, sa ngalan sa imong anak na si Jesus. Amen and amen.
Maria Ria, Raya Yesua, Maria Haya Si, Haraya Haya. Lord, katahong o Diyos, hallelujah. Lord, sa imong ngalan, Ginoo, hallelujah. Gamhanan ka o Diyos, hallelujah, na Ginoo sa among mga kinabuhi. Ginoo na angay namong pasidunggan, alagaran o pasalamatan o Diyos. Lord, salamat, Ginoo, hallelujah. Natakos ka, Ginoo, na angay pasidunggan, Ginoo, alagaran o pasalamatan, Ginoo. And Lord, hallelujah, karon gabi una o Diyos, ani ang Ginoo among mga pag-awit o Diyos, hallelujah, ang among mga pagdali, Ginoo, na kani Lord mag-serve a sweet aroma diha kanimo, Ginoo. Lord, ikaw o Diyos, nakakita, Ginoo, sa matag kasing-kasing namo right now, o Diyos. Ikaw nakahibalo, Ginoo, sa matag kinabuhi namo, o Diyos. And Lord, hallelujah, ani ang among mga kinabuhi, Lord, among gina-offer diha kanimo, O Diyos, as a living sacrifice diha sa imong atubangan, Ginoo. Lord, hinuoy ang matag kasing-kasing namo right now, Ginoo, na mo atubang kami diha, Ginoo, na o Lord, ang kaputli sa matag kasing-kasing namo, Ginoo. And Lord, among gina-acknowledge among mga kinabuhi na kung wala ka, Ginoo, hallelujah, sa among mga kinabuhi, Lord, wala may pulos aming kalibutan, O Diyos. Apan salamat, Lord, sa imong grasya, Ginoo, na tanang imposibleng butang, posibleng diha kanimo, O Diyos. Lord, salamat, Lord, sa imong presensya karong gabi una, Ginoo, hallelujah, na ikaw magapadayon, Ginoo, magahatag o katagbawan ka namo, O Diyos. Ikaw, Lord, magaprepare sa matag kasing-kasing namo, Ginoo, matag una-una ang among mga kinabuhi diha kanimo, O Diyos. Lord, ikaw, Ginoo, magapanalipod sa matag usa, Ginoo, sa imong amiling tubo, Ginoo, na walay buhat o gahom ang kaaway, Ginoo, hallelujah, magakawat sa among pagigugma diha kanimo, Father God, o kalintanan na akong ginatugyan diha kanimo, O Diyos. Salamat balang Espiritu na ikaw ang among great teacher karong gabi una, na ikaw, Ginoo, maghahatag ulang itong kaalam ka namo, O Diyos, understanding sa matag usa o ang fresh revelation pinaagi sa imong mga pulong, Ginoo, kaya ang imong mga pulong, O Diyos, buhi, Ginoo, na lihok sa matag kinabuhi na diri, O Diyos. Lord, dalaygon ka, Ginoo, walay katapusan, Ginoo, sa among mga kinabuhi, na ikaw lamang, Ginoo, ang kay napasidunggan, alagaran o pasalamatan. O kalintanan, Ginoo, among ginaangko diha kanimo, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Praise God. Mayong gabi sa tanan. Amen. No, glory to God for His wonderful love. So, karong gabi sa itong mga announcements for the month of May. Every Wednesday is our midweek service. Mag-start kita of 6:30 in the evening. So, we encourage everyone, labi na sa kanang mga walay work, no, sa gabiin, kanang mga available, no, nga mag-ani dili sa atong balay alang kuana nga mag-attend sa ato Wednesday service, no, sa ato midweek service 6:30 in the evening. Every Friday is our corporate prayer meeting. Will start at 6:30 in the evening. So among ginauhag ang ato mga kaisuunan, mga joy, no, dili sa ato sa ato corporate prayer, o kung naamoy gusto no nga ipaampo ng mga prayer items ninyo, you are very much kanaganing free, no, nga maghahatag sa ilang mga prayer items. Isan lang kay Reverend Cynthia or sa ato GC, no, para ma-include na ako sa ato every Friday na corporate prayer. Sunday morning service will start at 9 a.m. Sunday evening service go online. We will connect to our headquarters in YouTube. Just type nfgc.org at 10 p.m. in our time. So sa itong mga additional announcements sa May 9 is our Couples Day. So mag-start taan na karong Sabado mga 8 a.m. So amo yung gina-encourage, no, magkiayo, no, to join, no, sa ato Couples Day. Mag-start taan na at 8 p.m. no, sa buntag. No, let's be excited, no, kay naatay VIP no, special guest, no, nga mag-ahatag, no, o kanang words sa to kanang adlaw. And of course, on May 10, Mother's Day celebration. So amo yung gina-encourage, no, ang mga inahan, no, mag-attend sa ato ang Sunday service face-to-face karong May 10. And on May 17,
ang ato ang 9th year anniversary celebration. So let's be excited sa third Sunday of the month of May, no? Kaya ato na anniversary, no? 9th anniversary na to. So tonight, I believe that everyone is ready na nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. So let's settle down, no, and hear the word of the Lord, no, through our dear Reverend Cynthia Barsales. Let's give her a round of applause. Praise the Lord. Maayong gabi sa tanan. God is good. All the time. Amen. Maayo kayo ang Diyos kay nagpahiyong ang tanan. Hallelujah. So, salamat kayo. Niningi kayo nga din kita, magkita ay nausap. So, as part of this year nga din mao ang year team nato nga year of Parklet, makita nato nga gikinahanglan din nga kita mahimong consistent sa ato ang spiritual nga kinabuhi. So mauna nga atong hinumduman that our Jesus Christ mo ay nag-sulti diha sa John chapter 14 verse 16 giingon diha, and I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So maunay atong kanang assurance nga dili kita niya biyaan. So karon atong tukion karon ang how to stay spiritual consistent. So importante jud nga magpabiling kita usa man jud ang consistent. Naglantaw ko sa dictionary giingon diha nga hindi pabago-bago or giingon diha nga pare-pareho. Kanang mapadayunon, consistent. So diya ato tan-awon, let us study about how to stay spiritual consistency. So mauna nga din ang matag usa atong hinumduman sa atong spiritual life na ay high and low nga diin connection with our heavenly with Jesus. So mauna nga atong hinumduman nga mahimo jud lang consistent kay gusto sa Ginoo nga magpabilin kita nga makinud-anon diya kaniya, and we will not rely on our feelings. Kay kung feelings na gani ang atong i-consider, dili gyud ka mahimong consistent. Kay nga naman daghan nga mga taps, kanang daghan nga mga dili mga maayo, mga butang nga mahitabo sa ato, dili tanan maayo. So atong hinumduman na kung if we will depend on our feelings, on our emotion, dili kita mahimong consistent spiritually. So mauna nga din atong hinumduman that building our lifestyle is number one is obedience. Naagud ang pagtuman. Mauna nga atong hinumduman nga naay tulo ka butang susi nga atong tan-awon karon how to stay consistent diha sa atong buhi nga Dios. So atong lang tawon diha atong hinumduman that we must establish spiritual rhymes instead of relying on feelings. So magmamahimo jud ta mapadayonon when your faith is shaking in terms of feelings, mandate yourself. Kinahanglan suguon jud nato ang atong kaugalingon that we must get up and worship God. Kay kung wala tay intention to be consistent, dili jud mahitabo ang consistency. So mauna nga atong hinumduman that we must mandate ourselves nga diin gikinahanglan jud nga magapadayon jud ta sa pagduol diha sa Ginoo. Let us command ourselves, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Subugon jud nato kay naay panahon gingon diha the spirit is willing but the flesh is weak. So mauna nga ato hinumduman nga ato jud nang suguon. Bless the Lord, O my soul. Sa panahon nga kita anaa sa low
esteem sa ato ang spiritual life, ato yun ang subuon ng atong kinabuhi. So mauna nga atong hinumduman that we must have an everyday devotion. So sa sama sa kadtong mga naka-attend o kaning retreat, ato din ang i-consider kanunay ang heart. So mauna nga din ang Ginoo pahinumdum ka nato. So, how can we grow kung diin kita dili makabasa og Bible every day? Gikinahanglan jud nato nga mubasa jud ka. Maunang giingon nako nga even a verse, one verse a day. Gikinahanglan nato nga atong subuon ang atong kaugalingon. Bisan pa din sa mga naay mga apps na diin ang Ginoo ay ang sa atong Bible na naay mga apps diya nga pwede natong tan-awon. So mauna nga gikinahanglan nato jud nga we must do something for our daily devotion. Let us pray nga diin kita we can grow every day. Amen ba? Hallelujah. So mauna nga kita mahimong consistent kung naa kana nga ingredients sa ato pray, read your Bible, have your devotion every day so that ang naatay kanunay connection diha sa power. Without connection, bisan pa unsa ka mahal ang imuhang gadget, unsa ka mahal ang imuhang cellphone, unsa ka mahal ang imuhang laptop kung walay connection, kung walay power, powerless, wala jud kay dili jud ka makakonect. So mauna nga din atong hinumduman nga ang Ginoo ayun ang Holy Spirit is always waiting for us. Number 2, gikinahanglan we must recognize early sign of drifting. So mauna nga naatay mga spiritual dryness, kinahanglan nga ma-recognize daan na nimo. Kay kung dili nato na ma-recognize pa tiurok na diay ka, drifting na diay ka. So, unsay mahitabo sa imuha kung pasagdanan nimo, kung dili na nimo i-recognize, kung dili na nimo lantawon nga kana, uy, palamig na palamig. Abi nimo, ato ninyong duman, one absent sa usa ka semana, it will add kanang mag-accumulate nga mawad-an ka na gana. So, mauna nga, subukan din nato atong kaugalingon kay ang atong pagpangalagad is intentional. Walay dili ka makaabot diri na ako'y usa ka igsuon nato nga nagingon nga ako jud na siya ginadasig permanente nga maning bata ingon niya pastora agdo na nako akong tiil nga mulakaw ha ingon ako dili mahitabo nga naman ikaw mismo na ako sa imong desisyon kung mulakaw ka magdili, mauna nga ingon ako, ato jud nang subuon ang atong kalang nga magdayeg diha sa Ginoo, magsimba diha sa Ginoo. So mauna nga makita nato once nga dili ka na mobasa sa usa ka adlaw, sa sunod ana makaanam ka na gulay gana. Ato nang butang sa atong nauna, once nga dili ka mobasa, once nga dili ka mo pray, magkaanam nga pagtiurok. Dili na nato ulang-ulang nga magtiurok. Amen ba? Ingay mo kaghaka diha, magpabilin kita ng matinud-anon sa Ginoo. Amen. Let us read our Bible. Tinuod sa mga kabataan nga, we must read the Bible every day, pray every day, and you will grow. So, kung kana lang ang timsong nato, dili lang na para sa mga kabataan, but for us also, every one of us is mandated ni anak nga sugo nga di kita mubasa, mo pray adlaw-adlaw. Amen? Hallelujah. So mauna nga atong hinumduman nga diha ang Ginoo nagahulat ng Dios kanato. Amen ba? Hinumduman nato nga kita subuon yun nato nga moadto ta dili sa balay alam kuan. Dili kita makaabot ang aning number. Kani adto
I remember 3, 4 lang ni unya. Mag-akapela pa mi kay dili mi kabalo kantag. Magkanta mi nga puro man mi wapo nga murag nag-recite lang sa amo ang kanta. But as we continually pray that Lord send your the harvest nga diin mga laborers para na ay daghang harvest. So diha makita nato nga daghan na ang mag-encourage mga tuta diri. Mga tuta manimpata ampo with our prayers God answers. So mauna nga atong hinumduman dili kita makaabot ing ani ka kadaghan kung walay nag-ampo, kung walay nag-pray para kanato, kung walay nagbasa, walay nag-encourage, mauna nga we must always witness about Jesus. Sa inyong pag-smile pa lang diri sa sulod sa balay alampuan, dako na kaayong kanang encouragement sa matag usa kanato. Maunang giingon diha sa Hebrews 10:25, do not forget the assembly. Kay para unsa-unsay purpose nga ma-encourage sa matag usa. So mauna nga atong hinumduman, we must come back to God. Atong hinumduman nga ang Dios nagahulat lamang. We must come or we must go back to Sunday school. We must go back to worship the Lord every Sunday. So, mauna nga dili nato basihan ang atong feelings. Ang atong feelings is deceitful. Ang atong feelings, may nga, pag maunang akong ginaabutan sa akong una-una nga, kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Kung ano na sa imo ka ng legit yun na nga kaning akong rason, reasonable yun eh. Pero, hinumduman nato nga ang Ginoo gusto yun niya nga mapaduol kita diha kaniya. Amen? Hallelujah. So, maunang atong hinumduman nga we must recognize nga kung unsa ang mga signs of drifting. So, mauna nga mga padayon gyud kita sa pagduol diha sa Ginoo para mahimong consistent ang atong pagpangalaga diha. Number 3, the key is learning how to return to God. So mauna nga gikinahanglan nato naa di susi nga kinahanglan mabalik gyud ta diha sa Ginoo kay ingon niya, draw me as unsa to? Kanan sa James bitaw nga din giingon diha sa James 4:8 tan-awon na lang kato. Draw to me and I will draw you me to you. Tama ba to? Magaduol ka mo kanako, ako magaduol ka ninyo. So maunang gikinahanglan nato nga mobalik jud ka, dumuduol jud kita sa diha sa atong buhi nga Dios nga diin importante nga God is always waiting for us. Ang Diyos nagahulat lang jud kanato nga kita muduol kaniya. Mauna nga kung unsa man ang atong mga kabugaton, ang atong buhi nga Diyos ana jud ready to help us, ready to give us wisdom, ready nga diin siya magapadayon sa paghatag tabang kanato unsa ang mga way of solution. So mauna nga gikinahanglan nato sama usab atong makita diya sa Luke chapter 15:18 nga katong pagbalik sa prodigal son. Atong hinumduman ang prodigal son, ningayo, duha man sila ka maligsoon, nangayo siya og iyang parte. Samtang bata pa siya. So, nakuha na niya ang iyang share dito sa Luke chapter 15. Makita na nato diha nga diin siya, ipangayon na niya ang share kay para gamito na daw niya. So, nagiwaldas na niya tong iyahang share. One time, nga niabot na yun ang panahon, nga wala na siya makaon, naubos na niya waldas ang iyahang share. O nakita nato nga naka-realize siya. Atong tanawon diya sa Luke chapter 15 verse 18. Atong tanawon diha, giingon niya 15:18.
Ingon niya, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. So diha nato kung ma-realize nato nga kita, uy napalayo naman di ay ta. Mauna nga diri sa usa sa prodigal sa makita na nato diri nga siya wala nay makaon bisan pa pagkaon siya baboy diha nang kaon kay wala na siya makaon. So na-realize niya nga ang katabang gani sa iyang amahan daghang pagkaon siya pa nga anak. So iya halang yun di kinahanglan na nga muhambol down ta nga muluol sa atong amahan nga diin ana. So unsa ang key is to return to him, go back to him. Ikinahanglan nga dili na nato ulaton nga ma-perfect pa ta nga ingon nga wala na tay sala ubalik na ko diha sa Ginoo. But dinumduman nato nga samtang naa pa ta dili sa kalibutan, naa pa tay ginaatubang. So dili na nato ulaton nga mahimo tang perfect nga wala na jud tay sala bago ta mobalik sa Ginoo. Maayo lang kung tagaan patagtyan sa Ginoo kung ana. Pero kung wala unsaon na lang. So mauna nga atong hinumduman nga gikinahanglan din nato nga mobalik diha sa Ginoo. Gikinahanglan nato nga mag-draw near to God and He will draw near to us. So mauna nga samtang nagatanaw ko sa ato ang sa Year of Paraclete, atong hinumduman that Jesus giingon niya that Jesus intended to navigate life for His followers. Samtang usa ka nato siya nagagiya sa atoa. O giingon niya followers to teach them how to live successfully. So mahimo nga consistent, mahimo nga successful ang atong kinabuhi kung magasunod kita sa perspective sa atong buhay na Diyos. So, Jesus has a perspective on success in life that we might say that success involves. So, ang success nag-involve o decision. Mauna nga giingon ako kanina nga dili jud ka makaabot og simbahan kung wala kay intention. Dili jud ka makaabot nga ulatunin mo nga ang akong tiil mulakaw padulong sa simbahan. It needs to decide. Gikinahanglan jud nga mo decide ka. So mauna nga decision, we must know the truth and accept it. Nga giingon nga we must not forget the assembly. Gikinahanglan seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. And giingon diha para maangko na to ang success na ay servanthood. We must find a need and feel it. So, kita ang tanan, gikinahanglan nga magapakalagad diha sa atong buhi ng Diyos. Sa atong mga kaisunan, atong hinumduman nga mabating nila ang love sa Ginoo kung kita willing nga magpagamit nga mo serve diha sa kanila. And number 3, gingon that we need success involves sacrifice. Nga naman na sacrifice is equivalent to love. Atong hinumduman that we must lose out our life to find it. Maubitaw na, if you want to be my disciple, kinahanglan biyaan nato ang atong mga naka-attach sa atoa. So atong hinumduman nga gikinahanglan og sacrifice. Tagsa maingon ka nga, daghan pang trabaho. Dili ba yan mahuman ang trabaho kung trabaho ang atong agyon. So kung dili ka magsakripisyo, dili ka kaabot dili sa simbahan, dili po ka makadungog. Kung unsaon nato nga mahimong consistent diha sa pagpangalagad, so mauna nga atong hinumduman. And giingon diha, gikinahanglan nato determination. Success involves, number 1, decision. We must know the truth and accept it. Number 2, servanthood. We must find a need and feel it. Number 3, sacrifice. We must lose out life to find it. Number 4, determination. We must face a challenge and meet it.
pag-determine ka unsa man ang mga obstacles diha sa mga dalanon nato padulong sa langit, ato inumduman nga atubangon jud na nato. Dili na nato likayan, dili na nato ay mag-exit usa ko, ay time out usa. Without determination, dili jud ka makaabot dito sa imong padulungan. Without determination, you cannot graduate unsa man ang imong kurso nga maabot. Kinahanglan determined jud ka nga ma-reach nimo ang goal. Goal sa pagkahuman ang kurso makaabot sa langit. Amen? Ano ba naata diri? Para nga makaadto kita sa ma-qualify ta para sa pagbalik sa Ginoo. Kung dili ta determined, sorry to tell you, nga basig inang kapanguna ko kaila sa imuha. Hallelujah. Dili na siya maingon nga, well done, good and faithful servant. Maingon siya nga mula ko kaila sa imuha kay nga naman, dili ka consistent mo ani diri sa simbahan, dili ka consistent mo basa, dili ka consistent mo pray. So mauna nga atong inumduman nga na-adjoy determination. Next, lingon nga naatay preparation. We must develop a plan and follow it. Gikinahanglan maangkon nato ang success if you have preparation. Dili maangkon, dili nimo ma-reach ang imuhang goal, ang imuhang target, ang imuhang success if you will no preparation. Kinahanglan na agad preparation. Kaya na may process. Di man mo ito nga mulukso lang ka dito sa graduate ako ugma. Hindi man. Kaya na may first year, second year, third year, fourth year, na pa mga mag-demo ka pa, daghan pa kayo. So, mauna nga ingon ako na ay process. So, gikinahanglan nga na ay preparation, na ay plano to follow. Without planning, without preparation, dili mo maangkon ang imuhang success. Next is action. We must discover God's will and obey it. Atong hinumduman, faith without action is dead. Dili jud mahimong successful kung walay action. Mauna nga gikinahanglan ipamatuon na tungod sa imong gituuan nga ang Ginoo nagauban sa imuha. So gikinahanglan nato ang action. Next is a gift. We must find our talent and share it. So ang matag dili ko motuo nga wala joy gift. Even to smile, ingon ako. Kami adto sama kay Dr. Vicky ingon niya, dili effective tong iyang member dito nga dito sa parking lot. Tama ba to? Kung dili mag-assurance guys siya. Mag-assure kung asa magpalingkod. So diha nato makita nga bisan pa sa atong smile gift na siya. So atong na ang i-acknowledge para nga magamit yun na. Para mahimo kang successful, consistent sa imuha, and the Holy Spirit will help us. And the last is durability. So atong hinumduman that we must be tenacious and finish well. So naadyo kinahanglan nga unsa ba ang tenacious? Kanang mapadayunon jud, kanang kung saan pa makulit jud. Lord, kani ang ako gipangayo sa imuha. Lord, tabangi ko. Lord, wala, dili ka mo atras, dili ka mo surrender, dili ka mauna ang tenacious na hinon. Ikinahanglan nga mahimo kang tenacious so that we can finish well. Maangkon nato ang tanan nga gihatag sa ato the gifts nga atong ma-exercise. So, maunang atong inumduman nga maangko nato ang consistency kung if we can find it this lesson nga karon nga atong natun-an. So, maunang nga karon kay Bible study man nato on air. So, atong i-share po sa uban kung saan atong na-pick up karon as the Holy Spirit will help us. Si Hero.
Tapusin na sa mga apps. Amen. So, nalay ko na Ginoo sa punong na ipadayag sa matag usakan nato. So, dito kayong topic kay nagpa-remind ka nato na magpabilin jud tao ka ng consistent ang ato ang spiritual na kinabuhi diha sa Ginoo. And I remember na ako dito sa Book of Revelation chapter 3 na kung kinsa tong lukewarm pagkasukahon jud sa Ginoo. So dapat ang atong Kristohanong kinabuhi dili init-init, dili bugnaw-bugnaw. So magpabilin jud mainiton diha sa atong buhi na Dios. O ang ato ang spiritual na kinabuhi diha sa Ginoo kay I believe na naadyon ang kanang pag-uban po sa kalaang espiritu sa matag usa kanato. So kanang na-remind lang sa ako ang katong mga spiritual journey na ako diha sa Ginoo na ang usa na jud na ma-encourage nako sa matag usa kanato. Kung gusto ninyo motubo spiritually diha sa Ginoo, always say yes sa ministry sa Ginoo. No kay ang Ginoo mag-uman pud kanato, ang Ginoo magatapang kanato sa mga utang that we are available na magpagamit diha sa tingharian sa Ginoo. Unsaon man nimo ka talento, unsaon man nimo ka gifting, kung dili man ka available sa paggamit diha kay Lord. So kinahanglan we are available diha sa pagpagamit diha kay Lord. And of course ang atong obedient diha sa atubangan sa Ginoo. Sama dito sa kanta sa mga bata that obedient is the very best way to show that we believe. Na sa sugod na gidawat nato si Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, naa na tong obedient nato na kinahanglan bayaan na nato ang atong karaang kinabuhi o matag Kristohanon kinahanglan mo pasan sa ilang krus sama sa pagpasan ni Ginoong Hesus sa krus. So matag usa ka nato na adud tay ginapasan ng krus, and of course we must deny ourselves aning kalibutan. Kay kung naka-attach pa tayo kalibutan, media 50-50, nagapangalagad ka 50-50, you are compromising your faith diri sa kalibutan. So mag-matter po sa personal decision nimo. Asa man jud ka nadalan, diha ba sa kalibutan or diha sa dalan paadtog langit. Kaya ang tanan natong kahago, no? And remember ko na ako katong sa pulong sa Ginoo na ang dalan na paadtog diha sa langit sama sa gamay na middle, no? Middle na buslot sa middle. So dili na to hayaan na maging lukewarm ta sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Be consistent kay naa balaang espiritu na magauban ka nato. And I believe na naa pa gusto kanang pagkabuhato ng Ginoo sa matag usa ka nato. And katong word ganihan natin ni shoes, kanang kung kaila ka sa Ginoo na kay intimate na relationship diha kay Lord, maka-ask ka diha kay Lord as you continue to delight yourself diha kay Lord. The Lord grant the desires sa imong kasing-kasing. Dili man bitter si Lord. Gusto lang ni Lord kanang unahon nimo siya. No, trust to the Lord before yourself. Gusto sa Ginoo na imo siyang isip bago ang plano or mga design mo sa imong kasing-kasing. Kay ang Ginoo na i-prepare, giandam na matagplano sa matag usa ka nato. So continue na maging mainiton diha sa Ginoo. Do not rely on our feelings and emotions. Sama sa gingon ganyan ni Reverend Cynthia, ang atong kasing-kasing di ba baya. Karon mainiton ka, ugma kapuyon na ka. So, kung ma-detect na nimo na spiritual dryness sa imong kinabuhi karong adlaw, go back to the Lord. Go back to the basic instructions sa Ginoo. Read the Word of God.
kay maunod na ang maghahatag og kusog sa matag usa ka nato. And of course, ang atong prayer, dili na to hayaan na magpabiling ta og dryness sa tubangan sa Ginoo. Kay kung maanad na tag sige tag dry, naako si Satan, no, nagulat mo, andam na mo-occupy sa dryness sa imong kasing-kasing. Hantod na dili na ka-aware na ay nalayo na ko sa Ginoo. No, dili na ka-aware na ay dili naman ni makapahimaya sa Ginoo. Apan pasalamat ta kay this year sa year Paraclet na ang balang espiritu na mag-convict sa matag usa ka nato, dili para mag-condemn ka nato. Mag-convict, maghatag og balasig sa matag usa ka nato, maghahatag og kanang pagtudlo sa matag usa ka nato. So dalayan ko ng Ginoo sa iyang pulo na iyang gipatayag sa matag usa ka nato. Amen. Ayong gabi. So, wala sa ako ang nanonood kay wala sa Christian na kay reminder ko sa amo ang istorya ni Father Tigo sa last Sunday itong ito basta na itong similar sila ganun dito kanang at first yun sa being Christian kanang baga example na kanang as a baby kay kanang mula lugar sa kaunan ba na kanang easy na kayo kanang year-old pero kanang the more na kanang mo grow up na tayo kanang pugayat na kanang ako na kanang school kanang mugutigin ni mama na mga dili magpapiling sa isa kabutang na when it comes to the Lord, He can handle mo mag-bold of sacrifices and Amen. Praise God. No? So sa word ni Nanay po karong gabi, no, na-remind po ko sa katong scripture ba nga, I have decided to follow Jesus, no turning back. No, kay kanaganing sama sa katong mga gibuhat sa mga apostol no ni Lord, katong gipili niya iyang 12 apostles no nga kanaganing gibiyaan nila ilang mga kanya-kanya na mga trabaho. No, na iba dito nga mga professional joy, pero they have decided to follow Jesus. O, kana wala man sila kabalo kung sa dangatan nila no, sa pag-obey nila kay Lord. Pero ang ilahalang Diyos is kana gani nag-trust sila, no, nagsalitik sila diya sa Ginoo, no, naghatag sila silang faith diha sa Ginoo. So, same as ato ba nga, atong gikumita po ang life diya sa Ginoo na ato ang nag-decide that we have decided to follow Jesus and no turning back. No, kay pa naman ta, kumbaga, padulong na ta sa kahayag. So, dili na ta muliko pa or mulingon pa sa ato ang likuran o sa pangalang ato ang past. No? Kay sama sa katong, lalo na bernaw kato sa buko pa Isaiah ba nga, do not dwell on the past. No? Kay if magsige gyapon ta dwell sa ato ang past, magsige gyapon ta mag-look backward kung sa man itong mga karaan nato, dili jud ta maka-move forward. So, kailangan jud ang ato ang pananaw is straight lang jud, no? Diha sa padulong, diha sa Ginoo. And katong kanta po niya, always ginabalik-balik niya hindi na katong read your Bible and pray every day. Kana siya kanta sa children's song is kana, sayo lang na siya memorize, pero lisod kay na siya buhaton. No, bugak jud ang kana gani pag-maintain gani ang kanang consistency gani sa reading your Bible or pray every day. Dali lang na siya kantahon pero lisod na siya buhaton. Bisan pa man na to 5 minutes, 10 minutes. Kaya na jud mga higayon nga bisan pa sa pagmata nato, especially kana mga workaholic gani nga pagmata sa butag, pag-check sa email, kana work ang ilang ginuna ang emails dayo or kung sa man ang mga itinerary nila sa kanang adlaw. So kanang if we have decided to follow Jesus, kailangan po i-decide na for ato ang kanang commitment nato sa Ginoo gani kada dili gani kana ingon ba nga kanang kumbaga i-joke lang na for kana gani murag magkumita sa Ginoo karon tapos after pila ka months o pila ka kwan ang commitment sa Ginoo is kanang murag dila na to ginatagan og value, wala na to ginatagan og worth bago ang kanang ato ang masa diha sa Ginoo. And always put in mind ang ato ang commitment, ang atong itagan og commitment is dili baya tao.
tinuubaya. So tagaan din nato na siya og kabugaton, tagaan din nato na siya og value. No? Kaya wala talaga hatag og ka ng mga promises sa isa lang ka tao. No, but we give our promises dito sa kung kinsa ang naghatag ng salvation sa buha, no, sa kung kinsa ang naghatag og ka ng kinabuhi sa buha. So, let's be ka ng true, no, let's be ka na ganyung faithful po sa ato mga saan. No, faithful magalit ka sa ato mga saan, sa ato ang mga partners, or di sa ato mga anak, no, na may usahin na kung mag-promise ka sa ato mga anak, ato jud ang tumanon kay ano man magunaw na tang ay basig ka naman luoy, basig pagabot sa panahon kanang iyahangi kumbaga sana siya sumbat sa kuha no ang ako ang mga promises no how much more sa ato ang Ginoo no nga siya din na naghatag sa kuha o kaluwasan no second chance no nga mabuhi ta no tagaan ta og kana eternal life no so karon basta pulong hinanay jud ba kana ganing the obedience no diha sa Ginoo the commitment consistency no sa mga buluhato na gihatag sa Ginoo sa kuha yes lisod jud siya pero sa ato ang pag-obey diha sa Ginoo is dili man nahimong kawang ang tanan so mao na jud di siya ang kanang rewarding no nga kana ganing kumbaga mo ni siya ang trabaho no worth it kaayong rewarding sa pag-abot sa panahon nga dili jud makawang no kaya ato ang mga trabaho din sa kalibutan yes na mga promotion pero naa jud mga panahon na kana ganing mo na siya ang a type of kanang work or a job na kanang pag-abot sa panahon kabalo ka nga naa jud kay paabuton nakabalo ka pag-abot sa panahon kanang tanan nga hagod nimo para diha sa ministry para sa gingharian sa Ginoo maabot ang panahon is naa jud ang kanang mga crowns nga ihatag na madawat jud nato mga tagusa so naman ang mga times nga maluya ta naa jud ang even kanang grace sa ministry no pero dili na tutugutan na kaaway nga gamito na siya nga weakness nga para jud nga i-let go na to or kanang magkuan jud ta no kanang mag-surrender jud ta no diha sa ato ministry but let's take it kana ganing encouragement jud nga kailangan jud ka magpadayon mo nang ingon ni nanay ganing na importante kaayo jud ang kanang encouragement sa matag usa kailangan jud kayo ang kanang simple nga smile lang sa imong kaigsunan no bisa kanang kung Sunday galing nga nagsulod imong brothers and sisters nga nakita ka murag naglukdo sa problema no simple kanang smile sa iya ba nga kamusta ka sis no simple smile wa ta kabalo sa iya kaagi pero ang kanang imong payong di sa iya is naghatag encouragement so mo jud na importante jud sa tuan na dili man ta kana ingon ba nga by blood no kana ganing na ate relationship sa to sabat no but by spirit no through kana ganing spirit na gihatag sa Ginoo sa tuwa nga mahimo ganing naadud ang kanang panagiusa no na ang unity jud inside sa church so kato siya o kinsa pa mo hatag sila additional nga Praise the Lord. No? So, importante yun na kaning spiritual consistency sa atong kinabuhi ng mga Kristohanon. Kay kamatong akong naingon kong last Wednesday no, na si Satan, ang positive na character sa niya, sa yawa, no, is ka na humihan. Tapos, wag po daw mabaligtaran sa ato ang mga Kristohanon, no? Laziness, no? Katamaran. So, maunang gusto ni Satan na magpabilis ka, na tamad ka, no? Or ka nang stagnant ka, no? Dra lang ka, na dili ka mo participate sa buluhaton sa Ginoo, dili ka mo angko, dili ka mo, ay, palit-palit lang, wali na lang para may attendance kay pastor. So, so mauna ang usahay sa mga takip sa yawa ka nato, no? Para kita mulangan sa pagtubo diha sa ato ang Ginoo, no? So isa mauna nga tandaan nato sa panahon na ginatamad ka. Mauna ang panahon nga mubarog ta nga muadto diha sa presensya sa Ginoo, no? Ang kapilan nila ko na tested and proven diha sa Ginoo, no? Nga sa panahon nga tamad or ginakapoy ko, no? Tapos na ibuluhaton. Yeah, so, wala kang good part. Wala kang good part mo kung adto ko dito, okay lang siguro, no, good line lang. No, pero, sa time na ginatamad ka, no, dito ko ginadeal kung gaano ta ka committed diha sa bulhaton sa Ginoo. Kung gaano ta ka ng persistent
no sa pagduol diha sa presensya sa Ginoo kay it's a way that Satan wants us na maging hinay-hinay ay kanang atong katawaran magamit no para sa ganang malakan ng atong pagtubo diha sa atong Ginoo and maputol ang atong consistency diha sa Ginoo no. So isa po na makita nato and kanang kung sa dito nga na imong niregalina no is kanang ato ang mga talents no or giftings ipagamit nato diha no. So usahay pag naa kay part no or purpose sa bulhaton sa Ginoo labi na ginapagamit nato tong mga talents no naabot sa reason no nga moadto sa simbahan sa Ginoo mo ano mag-adto para ma-share ang ato ang gift no ma-bless po ang atong sige tao o mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi no. So dili nato tugtan na kanang hangtod lang ta lingkod sa atong mga lingkuranan o magpasinaw sa atong lingkuranan but kinahanglan na mo barog ta no nga Lord gamita ang akong kinabuhi unsa bang purpose nga imo kong gitawag no hangtod asa ba ko effective nimo nga ibutang no. So usahay dili naman tanan makita ni pastor na ay ikaw sis dili ka sa ano sis ikaw dili no pero pwede pud ta mo volunteer na kasi kanang atong pag-serve no nga part sa church no. So kanang mga or pwede ninyo itap si Sister Chantel na sis kanang sa tamangilo sa church no mga inanagod na mga butang no nga kung dili man ta effective na frontliner but we can also be kanang part no even background no sa mga para mahimaya ang Ginoo no and nakita kung di man ta makita sa mga tao makita ta sa Ginoo no ang atong effort dira nga kung magamit ta for His glory and honor no. It's intentional tama ito yung galina no ni Reverend na intentional ang pagiging consistent diha sa buluhaton sa Ginoo or sa ato pagtubo spiritually diha sa Ginoo. Spiritual consistency will lead us to grow po diha sa will lead us to grow no diha sa pagkakilala nato sa Ginoo. No the more na nagapagamit ta diha kay Lord, the more na mahasa ang ato ang knowledge and ang ato ang skills, the more na maging qualified ta to serve a king no. Nato sa dili ko ma-remember no dito sa may libro sa Psalms no nga ang ginabutang nga mag-serve sa hari kay katong mga skilled no. So paano ta maging skillful no nga gamiton sa ato ang hari no kung dili ta magpagamit diha sa iyaha or dili nato ipa-shape no ang unsa man ang talent nga naa ang matag-usakan nato. So very important no part sa atong pagiging consistent no nga maging intentional ta no sa panahon ni ginakapoy o ginatamad ta no mao ni ang time no nga mo go ta no nga dili ingnon mo nga dili ta katugtan niya wa nga madaog ka no sa akong kinabuhi no. So yung we must stand firm no nga maipakita no or magbarog na kung unsa kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi no. So the more na nakilala nato ang Lord personally sa atong kinabuhi, the more po ang intention nato nga mo duol diha sa iyaha no. Baski mo tingnan na pag committed ka baski dili mo feel na mo adto or mo serve diha sa Ginoo kay ano ka kay committed ka. So we will go to serve no, we will go to praise, we will go to pray diha sa Ginoo. So katulang dalay ko ng Diyos sa iyong pulo karong gayon. So kinsa pa gusto mag-share.
Amen. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo nga i-share ni Tura Cynthia. Sa kuha kay na bless ko atong word nga recognize sign of drifting. Kailangan din kayo nga ma-recognize nato kung sa ato ang spiritual na kinabuhi ba. Magay na gingon nga if symptoms persist, consult your doctor. O, di ba? No, kung naibaluan na nimo nga naa na kay something wrong sa imuhang spiritual na kinabuhi, akto gyud sa imuhang doktor sa atong spiritual mao ang Ginoo. Wala nga salamat din kay sa pulong sa Ginoo, it reminds me. And then na kuan po sa ako ang mind nga ingon niya diya sa John 15:4 nga pabilin kamo kanako ako magpabilin kaninyo. Ingon pa niya dinhi ako ang punuan sa taras o kamo ang mga sanga ang magpabilin kanako ako diha kaniya mamungag daghan. Kung wala ako, wala kamoy mahimo. Wala gid tay mahimo kung wala ang Dios. Wala ang kailangan jud kang magpabilin kanunay diha sa atong Ginoo. Amen. No, mga igsoon sa kapagdasig yun no, masalamat kay sa pulong sa Ginoo. Basta i-recognize na yun nato nga kung naa na gani something wrong sa ato ang kinasuluhan, recognize yun nato nga Lord, ikinahanglan ka nako. Lord, tabangi ko. Kaya kung di man ko nato na ma-recognize nga naa na dahil tayo kakaiba sa kinasuluhan nato na mapareha magmuhag ka ng kumbaga pa ba kung naa na kay ginabati sa imuhang lawas na wala lang yapon ka nagbaliwala lang yapon ka mulala o hangtod maabot na lang basi ang imuhang sakit kamay ra mo grabe na no murag nag-cancer kumbaga pa ba maagapan pa unta wala na hangtod nga mamatay delikado kay siya mo lang importante jud kaayo nga magpapilit ta diha sa atong buhi nga Ginoo ano yung biya amen o atong recognize nga wala din tayo mabuhat kung wala ang Diyos amen kanunay always na to magiging kumbaga pa ba alert ang alert mga sa to ang physical na health alert to po ta sa atong spiritual na kinabuhi amen salamat sa Ginoo. Amen. Dayon ang Ginoo. Salamat sa iyang pulong notory back. Amen. Ato kita sa ato ang paghatag sa atong pagdala sa atong ikapulo o mga harap. Ampo kita. Amahan nga nito, Lord, salamat sa imong pulong ni kagabion, salamat sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi Ginoo anya kami sa lapianon nga bahay Ginoo amo kini God Lord sa imong atubangan aron magamit kini Lord sa imong buluhaton Ginoo gabo kami diya kani mga ikaw ng panalangin Lord sa buhat sa among mga kamot sa matag adlaw Lord God nga among pagabuhaton ikaw ang pasidunggan himaya Lord sa among mga kinabuhi dalagon ka sa ulit katapusan panalangin Lord ang imong mga katawhan Ginoo. Dalagon ka Lord, among balya ka nimo ang pagsalamat sa imong Ginoong Hesus. Amen. Manindugit ang tanan. Amahan na mo nga na sa langit, ikaw Lord God, ang amo ang ginapalitan sa tanang dungog ug himaya o Dios. Salamat kaayo Ginoo Lord God sa paggamit nimo Lord ni Pastor Cynthia Lord God, na
madala sa inyong balaan na pulo, Lord, na nagadasig ka na mo, O Diyos. Salamat sa iyong kinabuhi, Lord, na padayon imong ginagamit, Lord, o padayag ka sa imong himaya, Lord God, tungod sa pinaagi sa iyang kinabuhi. Padayon ka, Lord, magagamit ka niya, may tingin, Ginoo, Lord God, sa daghan ng mga tao, O Diyos, niini na kalibutan. Labi na, Lord God, sa mga tao na walagi paglaong, Lord. Salamat kayo, Ginoo, Lord, sa imong pagpadala siyang kinabuhi. Saan kami, Lord, imo kami ipadala ngadto sa mga tao, O Diyos, nga nanginahanglan diha kanimo, O God. Salamat kayo, Ginoo, Lord God, sa imo nga ginong padayon, Lord God, na pagpanalangin ka namo. Sa matag usa, Ginoo, Lord God, padayon ka, Ginoo, Lord, magpupugos imong balang espiritu, O Diyos. Ikaw, nalipay, nahimaya sa among kinabuhi, Amahan. Ang imong kabubuton, O Diyos, mo ay matumang sa among kinabuhi. Salamat, Lord, na sa among pagbulag-bulag, Lord, imo kaming ampingan. Dala na mo, Ginoo, Lord, ka ang imong panalangin. Because, Lord, kami ang imong mga anak, kami ang imong mga piniling at katawan, O Diyos, na magdala, Ginoo, Lord, ka sa panalangin nato sa upan. Salamat, O God, sa pangalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Balang Espiritu. Amen.